mo naman yung daan na yan. Grabe, lalim mo. Oh, ang hirap ito na ng 28. Pag nasa inyo na yung motor, dun nyo palang talaga makikita the next day. Kaya mas okay, mas mahaba yung testing time nyo. Magandang araw po sa inyo, Motor Art here. Nagbabalik, panibagong araw, panibagong vlog na naman. At ngayon ay magkwentuhan tayo about sa mga recent na naganap sa akin sa mga nakaraang araw, sa nabili nating motor, at sa mga future na i-upload natin or future na vlog na gagawin natin, para may idea kayo kung ano yung mga lalabas na video po natin the next day, the next week. By the way, ngayon gamit po natin si Pindot 2.0. Ito pa rin yung dating Honda Click natin. Yung isa, nabenta ko na siya, yung binili natin na bago. Nilipat ko lang yung fairings, kaya ngayon nagiba na yung fairings ni Pindot natin. Naka-ceramic siya, at also nawala na yung mga sticker niya sa gilid. Kung matatandaan nyo, may sticker yan na pang Indo concept na medyo brown. So ngayon parang back to normal or back to stock na dating na lang ulit siya. Buti nga hindi masyadong umulan kahapon dahil minotor wash natin to, finol blast natin yung paglilinis, pinakintab natin, at hanggang ngayon malinis pa rin siya. Hindi pa rin napuputikan, nadudumihan, hindi nagmumukhang dugyot yung motor natin. About naman po sa nabili nating Mio Sporty, kung matatandaan nyo sa recent vlog natin. Hi! Ito na naman tayo. Di ko alam kung bakit dumaan ako dito. Barangay San Nicolas, mga barangay official. Ano na? Kakakwento ko pa lang kanina about sa paglilinis ng motor. Ayan, ngayon hindi na ako uwing malinis nito. Tignan mo yung mga uka na yan. Mas malalayan kapag pagbaha dito. Hindi mo nakikita yan, invisible yung mga yan. Grabe, ba't ba ako dumaan dito? Grabe, parang gusto kong bumalik. Ano mo naman yung daan na yan? Grabe, lalim mo. Oh, pag maulan di talaga dumadaan dito kasi invisible yung mga yan. Huhulaan mo. Wala na, marumi na yung motor pag uwi natin. Ang lagkit ng putik. Tagal-tagal na nito, ba't di pa pinapaayos? Tignan nyo naman, ang lala. Lagkit ng putik dito Ito yung mahirap tanggalin sa fairings. Wala na, putik na yan. Di na talaga ako dadaan doon. Balikan natin yung binili nating Sporty. Nakaraang linggo ko siya binili, nabili natin. Natawaran natin ng 19,000 kasi 20k nakapos sa marketplace, tapos Kano pa yung may-ari. So nakipag-Englishan ako doon, nakipag-nosebleedan ako doon. Brand. It's brand, sir. Brand new, maybe never used, never. It's brand new. Ay, grabe. Ito yung shortcut. Diyan dapat ako dadaan para naiwasan ko yung na yun hinatid ko kasi yung kapatid ko dun sa may kanto, sa sasakyan ng mga jeep. Hay, next time dun ako dadaan. Bali, medyo sumakit yung ulo ko dun sa motor na nabili natin Actually, hindi po siya all stock kasi naka-set up po siya pang karera. Kadalasan kasi sa mga Mio, ganyan, mga sporty, sineset up nila na pang karera, yung black pinapalitan at saka yung carburetor, which is ang hirap ito ng 28. Hay! Biglang lipat. Grabe yun. Biglang lipat si kuya. E-bike lang saka lang. Buntikan na ako makaisa ng e-bike. Kahit nagbablog ako, nakapokus ako, pero siya dire-diretso lumipat napansin ko na siya Grabe Biglang lipat. Huy, walang tingin-tingin. Kaya yung busina natin, kung kaya nating babaran, halimbawa emergency na talaga, ibabad nyo kasi dun ma-aware. Hindi kaya yung pitik-pitik lang. Pag pitikan natin yon, hindi gigilid yon. Also, wala na akong magpreno Nasa momentum na yung motor natin nakaarangkada na Grabe naman, kakalabas ng kanto. Kakalabas niya lang ng kanto, lilipat agad Ay, nagsisimula pa lang yung araw. Ang dami nang nangyayari Iba talaga pag dito ako sa highway dumadaan May daan dun sa kabila, Pamagalang, kasi Angeles yung pupuntahan natin. So yung Pamagalang, hindi ganon ka dami yung volume na sasakyan. Also walang mga jeep dun, walang mga bus, at kung ano-ano, mga lang, mga maliliit na sasakyan lang. May kotse pa konti-konti, pero yun, shortcut siya. Kaso nga inatid natin kapatid ko, kaya dumiretso na ako dito. Anong meron?
Bilihan ng mga parts. Napapalayo tayo lagi sa usapan natin. Balik tayo sa sporty. Sumakit yung ulo ko dun sa sporty dahil nakapang racing siya. Ako wala akong idea. Ang alam ko, may idea ako na na kargado siya. Maganda yung pagkakargado kasi nasubukan ko last ng hatak yung bibira mo pa lang talagang talagang umaalsa na. Kaso lumitaw yung problema ko the next day. So yun, minsan kasi di mo makukuha sa test ride lang na mga ilang minutong test ride yung motor kung bibilin mo. Nakita ko yung problema the next day. Ako mismo nag-a-advise na ako, pero ayun, di ba? Di ko alam na ganun pala siya. Matakaw sa gas. Grabe, solid yung gas niya. Yung 100, ilang kilometro lang yung naaabot. Parang kung pupunta ka lang ng palengke, maubos yung 50 mo. Syempre, nasanay tayo dito sa Honda Click na sobrang tipid. Yung 50 mo kaya pang makatatlong balikan or 2 balikan, ganon. Pero dun parang nagwawalwal, nagmumumog ng gasolina. So yun, lesson din sa akin na kapag kargado, kapag di-stock yung makina, madadali talaga tayo sa fuel consumption. Nung sinubukan ko, may gas naman tsaka hindi ko naman ganun talaga tinest drive ng sobrang layo kaya hindi ko talaga makikita yung fuel consumption. Pero yung kwento sa akin is matipid naman daw sa gasolina. So yun, syempre naniwala naman ako dahil may tiwala ako. Pero yun, minsan pag nasa inyo na yung motor, doon nyo palang talaga makikita the next day. Kaya mas okay, mas mahaba yung testing time nyo para makita nyo rin kung mamamatay pa yung makina or kung saglit lang na panahon siya umaandar. Alay mo kasi pag napalayo ka na, doon na siya tumirik Grabe, napalayo ako sa ruta ko Ngayon lang ulit kasi ako dumaan dito. Balik ulit tayo dun sa Mio. Bale, after nun, matakaw kasi siya sa gas. Tapos nilinis ko yung karburador, lalong hindi nag-start. Ewan ko, tama naman yung pagkalinis natin. Wala, ganun talaga. Parang siya, nadidiskarga din. Yun din yung pinaka main issue ng mga Mio Sporty. Nadidiskarga kahit na bago yung baterya. Actually, binilang ko ng bagong baterya yun Nadidiskarga. Need siya i-full wave. Kaya naman yung next na ginawa natin, syempre magastos sa gas, tsaka gusto siyang ibalik sa pagka-stock kasi hindi okay sa akin yung 59mm na black. 59 or 58 hindi siya okay, pero depende kung gusto niyo ng pang racing syempre nasa inyo naman yan. Pero kung magse-setup kayo ng ganon tapos sasamahin nyo pa ng 28mm carb, sobrang gastos talaga sa gas. Grabe, hindi ko expect na ganon. Syempre wala naman tayong Mio. Ginawa ko, binalik ko siya sa stock na black. Bumili ako ng black ng pang Mio Sporty. Yung stock nga nasa 1.2 din yun. Sobrang mahal pala ng mga black. So yun, umabot ako ng 3,000 sa pagpapalit ng mga pyesa natin doon sa kanyang makina. Bagong piston, yung 2 barbula niya, sakit sa ulo. Kaya ngayon, balak ko ulit siyang ibenta kasi masakit sa ulo. 20k din kasi yun lang yung budget natin at yun lang yung available sa marketplace na 20k. Yung iba 25-30. Pero for sure, wala nang sakit na sa ulo yon. Kaya naman yung lesson or may advice ko sa inyo kung sakaling bibili kayo ng motor. Halimbawa yan, tulad ko, 20k pero may kailangan pa akong ayusin, kailangan pa akong palitan, gagastos pa ako ng konti kasi hindi siya wala siya sa parang normal na kondisyon or parang may konting sakit ka pa ng ulo. Konti lang naman pero napapaandar pa natin. Pero yun, kung sakali man, dagdagan nyo na yung 20k nyo na yun. Halimbawa budget nyo 20k, dagdagan nyo na ng konti, mga 5k to 10k, tiis pa ng konti para makakuha kayo ng mas fresh na unit. Yung medyo gas and go na lang kayo at wala na talaga kayong sakit sa ulo. Para kung sakali wala na kayong ibang gagastusin pagkabili ng motor. Kasi parang sasalubong din yung concept na ganun ipon ka na lang ng konti para yung unit na makuha mo, hindi mo nagagastusan. Pagkabili mo, gas and go ka na lang at wala nang sakit ng ulo. Kasi ganun din papunta yung concept nun magtutugma din sila Halimbawa, bumili ka ng mura, depende na lang kung makatsyempo ka talaga ng magandang mura, swerte ka na nun. Pero ganun din kasi bili ka ng mura tas may gagastusin ka, so dadali mo pa sa mekaniko, maabala ka pa, mapapagod ka pa.
So yun, yung imbis na ipampagawa mo dun sa sakit sa ulo, dun sa murang nabili mo, ipunin mo na lang, idagdag mo na lang sa pambili mo ng mas magandang unit. So yun lang yung lesson para sa akin ngayon. Syempre di naman tayo perfecto, kaya naman lesson din to para sa akin, para sa mga susunod, mas maging mabusisi na ako. Actually, may pagka mabusisi na ako pero kulang. Yun din, halimbawa nakipag-meet up ka, check mo yung unit. Hindi porke nakipag-meet up ka dun sa tao is kukunin mo na. Siguro pumunta ka sa isang tabi, mag-isip ka ng 1 minuto, goods ba yung unit na nakuha ko? Parang iyan mo sa sarili mo na gusto mo ba talaga? Tali mo na rin yung tanong na wala na ba tong sakit ng ulo? Wala na ba talaga o may gagastusan pa ako ng konti? Kasi minsan na-excite tayo na syempre nakikita tayo ng bagong unit, nakikita tayo ng bagong motor, or excited tayo, yung adrenaline rush natin, parang yung utak natin sasabihin sa atin, oh gusto kong maiuwi to para ma-excite din yung mga kasama ko sa bahay, may bagong motor, may bagong itsura ng unit na makikita sila, mga ganong bagay. Pero di mo alam sa mga susunod na araw kung ano yung problemang dadalhin sa'yo if ever man may sakit ng ulo yung motor. Yun lang naman yung gusto kong sabihin, at saka yung kwento natin about sa Mio Sporty natin. Kaya if ever man mapansin nyo na wala na po siya sa vlog, ibig sabihin na ibenta na po natin. Actually nasa marketplace na po siya, at kung magkano ko po siya naibili, ganun ko rin po siya binebenta. Kahit na nagastusan natin ng konti, maabot ng 3 to 5k yung ginastos pa natin na extra, hindi na natin may bebenta ng ganun kataas talaga tsaka hindi natin totally 100% nasira yung problema sa paggastos natin. Ibig sabihin, gagastos pa tayo ng another X amount para maidala lang sa normal condition, tsaka maayos na magamit yung motor. Yung pinaka-concern ko lang kasi doon is yung gas, malakas sa gas. Even na kahit maganda yung makina, okay pa yung makina, syempre mahirap i-maintain or mahirap magpaluwal ng panggas. At also yan din yung tinitignan natin, di ba? Kaya pumipili tayo ng magandang motor is yung panggastos na natin pang araw-araw, pang gasolina, para makatipid tayo. O di ba, napalayo din tayo, di rin tayo nag-highway kasi pupuntahan rin natin, dadaanan din natin yung shortcut natin. So nag-long cut lang tayo. Next day, di na talaga ako dadaan dito. Tsaka dun sa dinaanan natin maputik, rekta na tayo dun sa shortcut. Haba ng biyahe natin pa Angeles Dito kasi dire-diretso lang yung daan, walang stoplight, mga sasakyan di naman ganun karami yung volume, at makakasingit-singit ka dahil medyo maluwag nga yung daan, wala masyadong obstruction sa gilid. Ayun ang ganda ng kalsada, hanggang doon na yan sa shortcut sa dulo. Kaya kung alternative route yung usapan, dito talaga ako dumadaan pamagalang. By the way, sa mga upload natin soon, kagaya ng binagit ko kanina, i-elaborate natin yung mga videos na paparating. Ang balak po natin sa channel natin soon, kung matuloy man yung plano ko, ay magkakaroon po tayo ng Honda Click version 3. Dahil outdated tayo, Honda version 2 yung gamit natin, Click version 2. Marami na akong nagawang video sa version 2, at also marami din may mga motorist or mga rider nagmamay-ari ng version 2 ng Honda Click, dahil yan yung yan yung isa sa mga naging in demand, or previous year yan yung pinaka best selling motorcycle. So nung lumabas yung version 3, nagtuloy-tuloy na lang, tinuloy ng version 3 yung generation ng version 2. Kaya ngayon, after more than a year, dumami na rin po yung mga version 3. At tuwang-tuwa ako pag nakakita ko ng version 3 kasi bihira pa lang kumbaga kukunti pa lang sila. Pero ngayon parang nakikita ko halos na sila 50-50. Parang mas marami na nga din yung version 3 kaysa sa version 2 So ibig sabihin, marami na rin yung mga riders natin or user ng version 3 na Click. Kaya maglalabas, bibili tayo ng unit, or magkakaroon po tayo ng version 3 soon. Hindi ko lang sure kung anong month, anong date,
Pero marami po akong, for sure marami akong may content doon, kasama na yung fairings removal, pag-upgrade. So parang magse-setup din po tayo ng motor natin, pero hindi natin pakikialaman masyado yung makina. Gusto natin stock lang, kumbaga yung panglabas lang yung talagang popormahan natin sa mags, sa gulong, sa seat, side mirror, at kung ano na pa. Iniisip ko pa kung anong concept yung gagawin natin. Big bike concept, Indo, Malaysian. Pero yung gusto ko yung street legal, kumbaga hindi siya bawal sa kalsada at magagamit pa rin natin kahit saan. So kumbaga walang huli, nakaporma yung motor, maganda yung tindig ng motor, pero yun, hindi tayo mag-aalangan na gamitin siya sa kalsada. Kumbaga street legal nga. So doon sa version 3 na kukunin natin, ulitin natin yung mga ginawa natin sa version 2 na mga video, kasi hindi naman 100% talagang goods na yung video natin last time eh. So kumbaga i-improve natin kung ano pa yung kailangang idagdag, ano pa yung mga kailangang ma-improve para mapaganda yung video natin at ma-demo ng maayos yung pagme-maintenance ng version 3 natin na Click. So abangan nyo yan, sana nandyan pa rin kayo kahit na di natin alam kung mawawala si Scarlett at Pindot. Pero hindi ko rin masasabi, bahala na si Batman. Yun lang muna siguro para sa video na ito. Salamat sa pagsama sa akin. Medyo malayo-layo pa yung pupuntahan natin. See you soon na lang sa mga susunod na video, tutorial at maintenance series po natin. The more click, the more you know. Ride with Moto Arc. Bye bye.